Hindi pinapayagan ng Gran Britanya ang Amerika na gamitin ang kanilang mga base militar kaya napipigilan ang pag-atake sa Iran. Habang aktibong naghahanda ang Iran para sa digmaan ayon sa satellite images ng mga pasilidad militar. Ipinapahayag na patuloy pinapalakas ng Estados Unidos ang kanilang puwersang militar sa gitnang silangan. Nagpakita ang Iran ng kahandaang makidigma sa pamamagitan ng pagpapatatag ng nuclear facilities at muling pagbuhay ng missile production. Nagsimula na rin ang Iran sa paglilipat ng tropa at mga hakbang para suportahan ang corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na ipagpatuloy ang pakikidigma kahit mawala ang pamunuan ng Republika. Ngunit dito, may hindi inaasahang balakid para sa Estados Unidos. Hinarang umano ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang kahilingan ni United States President Donald Trump na gamitin ng mga tropang Amerikano ang British air bases sa panahon ng pag-atake sa Iran. Ipinagbawal ng London sa mga Amerikano ang paggamit ng Royal Air Force Fairford Air Base sa Inglaterra at ng isla ng Diego Garcia, isang teritoryong sakop ng Britanya sa Indian Ocean, para sa pagsasagawa ng mga pag-atake sa Iran. Ako, si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, ang Iran ay gumawa na ng mga hakbang na nagpapakita ng kanilang kahandaan para sa isang malaking malawakang digmaan, kahit na nagpapatuloy pa rin ang mga negosasyon. Nabatid ng White House na handa na ang mga Amerikano at militar ng Iran para sa posibleng pag-atake ngayong Sabado o Linggo, kasunod ng pagdami ng puwersang panghimpapawid at pandagat sa gitnang silangan kamakailan. Sa kabilang banda, sa gitna ng banta ng digmaan, sa mga nakaraang buwan, abala ang Iran sa pagkukumpuni ng mga missile facility at sira nilang airbase, habang itinatago pa rin ang nuclear program nila. Sa kabila ng malaking pagkalugi sa digmaan kontra Israel noong Hunyo, ipinapakita ng satellite images na naibalik ng Iran ang mga nasirang missile facilities. Ipinapakita ng mga satellite images ng missile base na Imam Ali sa Karamabad na mula sa 10 gusaling winasak ng Israel noong nakaraang taon, 3 na ang naibalik. Isa ay kasalukuyang kinukumpuni at 3 pa ang kasalukuyang itinatayo mula sa simula. Sa loob ng pasilidad ay may mga launch silo na napakahalaga para sa pagpapalipad ng ballistic missiles. Sa paligid ng mga ito, isinasagawa ang paghuhukay at konstruksyon. Sa 2 military base, may malawakang pagkukumpuni rin. Sa Hilagang Kanlurang Airbase sa Tabriz na konektado sa mga Iranian medium-range ballistic missiles, naayos muli ang mga taxiway at runway. Muling binuksan ang lahat ng mga pasukan matapos ang pambobomba noong nakaraang taon. Halos na ibalik na ang auxiliary area sa may pasukan at ang ilan sa mga tunnel ay bukas na ngayon. Sa airbase ng Hamadan na nasa kanluran ng Iran, tinakpan ang mga hukay na dulot ng bomba sa runway at inayos ang mga hangar para sa mga eroplano. Mabilis ding naibalik ng Iran ang pinakamalaki at pinakabagong pabrika nito ng solid fuel na mga missile sa Sharud. Ang teknolohiyang ito ay nagpapabilis ng deployment ng long-range missiles, kaya nauuwi lahat sa ballistic missiles. Pinapalakas ng Iran ang ilang nuclear facility gamit ang semento at maraming lupa para tabunan ang mga pangunahing pasilidad. At muli, ipinapakita ng mga satellite images na patuloy na pinapalakas ng Iran ang mga pasukan sa mga tunnel ng underground complex na inukit sa bundok ng Peacocks malapit sa Natanz. Gayon din sa nuclear facility na Tligan 2 sa military complex ng Parchin sa timog silangan ng Tehran, natapos na ng Iran ang pagtatayo ng konkretong estruktura at kasalukuyan na itong tinatabunan ng lupa. Makikita rin na sa ika-7 industrial complex ng TIIR na matatagpuan malapit sa Isfahan sa gitnang Iran at konektado sa paggawa ng mga bahagi ng centrifuge para sa uranium enrichment, ang mga nasirang estruktura ay ganap ng naibalik. Iniulat ding hirap na makontak si kataas-taasang pinuno ng Iran, Ali Khamenei, kaya nailipat ang kapangyarihan sa mga gobernador ng lalawigan para mapadali ang pamumuno sa digmaan. Ibig sabihin, nagkaroon ng isang uri ng desentralisasyon ng kapangyarihan.
Bukod pa rito, bago ang mga pag-atake noong Hunyo ng nakaraang taon, nagsagawa ang Israel ng operasyon para magpasok ng mga ahente sa hanay ng IRGC at sa mga namumunong opisina sa Tehran. Pagkatapos nito, hinigpitan ng Iran ang pagtugon sa mga tumututol sa gobyerno dahil sa takot sa posibleng pagbabago ng rehimen dulot ng digmaan. Oo, doon nagsimula ang matinding paranoia. Noong nakaraang buwan, marahas na pinigilan ng seguridad ang mga protesta at libo-libong tao ang napatay. At, gaya ng alam mo, inakusahan ng rehimen ang mga nagpoprotesta ng paniniktik para sa Israel at ginamit ang malulupit na lokal na armadong grupo ng Basij para supilin ang mga demonstrasyon na ang sanhi talaga ay matitinding problemang pang-ekonomiya pero nauwi sa mga panawagan para sa pagpapalit ng rehimen. Dagdag pa, unang beses noong Enero, 18 at Pebrero, 19 hinarangan ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang bahagi ng Strait of Hormuz para sa naval exercises. Ang napakahalagang makitid na kipot na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Persian Gulf at Oman Gulf, kung saan araw-araw dumadaan ang 20% ng kabuuang produksyon ng langis sa buong mundo. Nagsagawa rin ang Iranyanong hukbong dagat at Rusya ng magkasanib na pagsasanay sa Oman Gulf at hilaga ng Indian Ocean. Sa kabuuan, malinaw na naghahanda ang Iran sa digmaan at hindi umaasa sa negosasyon. Siyempre, ang Estados Unidos ay naghahanda rin, ngunit dito ay biglang nabigo ng kaalyado ang mga ambisyon ni Trump. Ayon sa British media, hinarang ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang hiling ni United States President Donald Trump na payagan ang tropang Amerikano gamitin ang British air bases para sa preemptive strike laban sa Iran. Sinabi niya na maaari itong lumabag sa international na batas. Tumanggi si Starmer sa mga Amerikano na gamitin ang Fairford Air Base sa England at ang isla ng Diego Garcia, isang teritoryong sakop ng Britanya sa Indian Ocean, para sa pag-atake sa Iran. Matagal nang mahalagang dayuhang base militar ang dalawang ito na nagsilbing transit point ng Amerika para sa mga operasyong malayo sa kanilang bansa. Ang Diego Garcia ay isang mahalagang paliparan para sa mabibigat na bomber ng hukbong dagat ng Amerika. Tulad ng alam ninyo, maaaring magdulot ito ng di inaasahang problema sa Estados Unidos ng Amerika. Gayunpaman, talagang kahanga-hanga ang armada na dinala ni Trump sa Iran. May hiwalay pa akong mga episode tungkol dito sa YouTube channel na ito. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito sa inyo, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.